Mahalaga ang personal na pagkilala natin kay Jesus sapagkat ang pagkilala sa Kanya ay magiging batayan natin ng ating mga desisyon araw-araw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay response. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng dalawang alagad ni Jesus na kung saan sila'y naging mahalagang halimbawa, naging mahalagang imahe, mahalagang tao sa kasaysayan ng simbahan ng pananampalatayang Katoliko. Si San Pedro at si San Pablo. Madalas nakikita natin ang dalawang ito. Si San Pedro ay may hawak na susi. Si San Pablo ay may hawak na espada. Yung susi dahil ibinigay kay Pedro ang susi ng kalangitan at kay Pablo sapagkat siya'y inusig, siya'y pinugutan ng ulo kaya ang hawak niya ay espada. Pero mahalaga, tingnan natin ano ang gustong sabihin ng pagdiriwang nating ito para sa bawat isa sa ating mga Katoliko. Maganda yung tanong ni Jesus dito sa ating gospel. Who do you say that the Son of Man is? And then later on, who do you say that I am? Napakahalaga ng tanong na ito, mga kapatid, because this is a question of life. Mula dun sa tanong na, sino ako, sabi ng iba. Pero dadalhin tayo ni Jesus sa mas personal na tanong, sino ako para sa iyo? Itong tanong na ito na itinatanong din sa atin ngayon is a decisive question na kung saan itong tanong na ito ay hindi ordinaryong tanong but this is a life's question na ang sagot dito ay buhay natin mismo because our personal knowledge should be coming from personal relationship with Jesus. Hindi natin masasagot ang tanong na sino ako para sa iyo if we don't have relationship with Christ. Kaya napakahalaga, mga kapatid,
For us to be able to answer that question, mahalaga yung ating personal na relasyon sa Kanya. At kapag meron tayong personal na relasyon sa Kanya, it is the time that we can answer that question. Sa buhay ni San Pedro at sa buhay ni San Pablo, sinagot nila ang tanong ni Jesus. Hindi lang by words, but they answered this question by deeds, by their life, buhay. Kaya nga, it entails a response of life. Yung tugon natin, yung response natin sa tanong ni Jesus, sino ako para sa iyo? Dapat sinasagot natin sa pamamagitan ng ating personal na buhay, sa pang-araw-araw nating buhay. Sa kwento ni San Pedro, sinagot niya yan sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus. It's through following Jesus. Every single day. Hanggang sa kanyang kamatayan. Alam naman natin kung paano pinatay si San Pedro. Siya ipinako sa krus, pero sabi niya, nag-request siya na hindi ko kayang tapatan ang Panginoon, kaya ipinako siya ng pabaliktad, upside down. But until the end, hanggang kamatayan, sumunod si Pedro kay Jesus. Si San Pablo naman, nang makilala niya si Jesus, yung tugon niya, yung personal na pagkilala niya, ipinahayag niya by means of preaching. At sabi niya, woe to me if I do not preach the gospel, if I do not preach Christ. Kaya sabi niya, hindi na siya yung namumuhay sa kanyang sarili, kundi si Jesus na nabubuhay sa kanya. At habang ipinapahayag niya si Kristo sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag, sa kanyang pagtuturo, mas lalong lumalalim ang kanyang personal na relasyon kay Jesus. At ipinahayag, he proclaimed, he preached Jesus until the end, hanggang sa kanyang kamatayan nang siya'y pugutan ng ulo. Mga kapatid, by means of following, by means of preaching, Peter and Paul responded generously to the question of Jesus. Sino ako para sa iyo? At ngayong araw na ito, as we celebrate the solemnity of Saints Peter and Paul, tinatanong ka rin ni Jesus, who do you say that I am? Sino ako para sa iyo? And that is the beginning of our Christianity. Kapag nasagot na natin personally ang tanong na ito, then you live as a Christian. Bilang tunay at totoong Kristiyano, paano mo sasagutin at ano ang sagot mo sa tanong ni Jesus? Sagutin mo siya, hindi lang sa salita. Sagutin mo siya personally sa pamamagitan ng iyong gawa, sa pamamagitan ng iyong buhay araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, nawa ang aming buhay ay maging patotoo sa aming malalim na pagkilala at pagsunod kay Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo
ng puong may kapal.